Malacanang sa mga kababayan nating overseas Filipino worker na nagpaplanong makiisa sa isasagawang zero remittance protest na maging mahinahon. Sinasabing may ilang grupo ng mga OFW ang lalahok sa nasabing protesta na gagawin mula March 28 hanggang April 4 bilang pagpapakita ng kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Apela ng Malacanang sa mga OFW na sasali sa naturang protesta, sana ay maging patas rin ang mga ito sa kanilang mga pananaw upang maibsan ang anumang posibleng kainatnan ng kanilang gagawin. Paalala ng palasyo, hindi lamang ang gobyerno ang maapektuhan kung hindi magbibigay ng kanilang remittance sa mga OFW kundi maging ang kanilang mga pamilya. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Samantala, hindi pa natatalakay ang pagbabalik ng Pilipinas bilang state party sa Rome Statute. Ang kasunduang nagtatag sa International Criminal Court o ICC na may hawak ngayon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Yusek Castro, wala pang napag-usapan sa muling pagbabalik ng bansa sa Rome Statute. As we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung huli po nating nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. Ang kanilang pamilya, maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. May nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Naniniwala po ba ang Malacanang na may nag-udyok po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang imbestigahan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang? Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Yusek, may nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag po ito'y nag-uudyok, meron po tayong sinasabing mga inciting to sedition. Bakit? Ito po ay gustong sirain ang pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayong nakikita na ating sasampahan ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Lastly, Yusek, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po ba ang gobyerno gaya ng pag-alis o pagsuspende sa kanilang mga benepisyo na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs, ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi, dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Follow-up question from Pia Gutierrez.
I would just like to follow up yung economic implications nitong zero remittance protest ng mga OFW. Meron po bang pag-aaral na ang gobyerno kung magkano ang mawawala sa ekonomiya ng bansa, and if ever kung meron tayong mga contingency measures? As of the moment, hindi po pa kasi ito pinag-iisipan ng gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan. Considering nga po na yung pamilya mismo nila maaapektuhan. Kagaya ng aking sinabi, yung mga comments, mas marami pong nagsasabi na hindi sila lalahok sa ganitong panawagan dahil ayaw nila mismo ang kanilang pamilya ang maghirap. Not become too aggressive about the issue of 1 week non-remittance by the OFW. Huwag magpadalos-dalos. Ito ang panawagan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro nang tanungin sa naging pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay sa planong Zero Remittance Week ng ilang overseas Filipino workers o OFWs bilang protesta sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Chief Presidential Legal Counsel, posibleng may consequences ang payo sa OFWs na hindi magpapadala ng remittance sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Pwede anyang mag-retaliate ang Kongreso at suspindihin ang tax privileges ng OFWs na susunod sa payong Zero Remittance Week. Subalit giit ni Congresswoman Luistro, dialogue ang kailangan sa OFWs at hindi pagiging agresibo. Huwag tayong magpadalos-dalos. Instead, magkaroon tayo ng dialogue sa kanila for them to understand that what the administration did was legal about allowing the turnover of the former president to the Hague. Apela naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa gobyerno at sa oposisyon na huwag gawing bahagi ng alitan sa politika ang mga migranteng manggagawa. Anya, malaki ang ambag ng OFW sa Pilipinas kaya hindi dapat idamay sa mga isyong pampolitika at pagtutunggalian ang mga ito. Binigyang diin naman ni Senate President Francis Escudero na hindi dapat patulan ang issue. Kung gusto natin pahupain, pababain yung emosyon at tensyon, hindi siguro tamang reaksyon ng gumante at pumatol. Siguro ang tamang reaksyon ay lawakan ng pag-unawa, intindihin at tanggapin ang sitwasyon at hikayatin sila na maghanap marahil ng iba pang pwedeng gamiting paraan para ilahad yung kanilang nasa sa loob at damdamin. Dahil nga gaya ng sabi ko, ang maapektuhan ito ay mga sariling mahal naman nila sa buhay din at ang ating ekonomiya. Positibo naman ang pananaw ng Malacanang na ikukonsidera ng OFWs ang gagawin nilang mga hakbang. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan. Considering nga po na yung pamilya mismo nila maaapektuhan. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Muli rin itong iginiit na hindi kalaban ng mga OFW ang gobyerno. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahal.